Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang totoong kwento, isang kwento ng malamig na hustisya na nangyari sa akin noong aking ika-70 kaarawan. Ang kwentong ito ay maaaring dumama sa puso ng marami, lalo na sa mga kasing edad ko. Ang ingay ng tawanan ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba, tumatagos sa mga bentana. Minulat ko ang aking mga mata sa madilim na ilaw ng aking silid-tulugan. Ang digital clock sa aking bedside table ay nagliliyab ng 7:15 ng gabi, Sabado, ang aking kaarawan. Nakatulog ako sa aking desk pagkatapos ng tanghalian. Pagod sa paghahanda ng pagkain buong umaga, iniisip na tatawag ang isang tao pag nagsimula na ang hapunan. Ngunit malinaw, nagsimula na ang hapunan nang wala ako. Inilagay ko ang aking mga paa mula sa kama at tumayo, inayos ang aking cardigan at hinaplos ang aking kulay abo na buhok. Ang mga tinig ay lumakas habang papalapit ako sa pinto ng aking silid-tulugan. Maraming tinig, hindi lang ang aking anak na si Benji at ang kanyang kasintahan, si Marites. Mga bisita. Nag-imbita sila ng mga bisita sa sarili kong hapunan ng kaarawan nang hindi man lang sinasabi sa akin. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, bawat hakbang ay sinasabayan ng papalayong selebrasyon sa ibaba. Sa pamamagitan ng arko, nakita ko ang dining room. Ang mesa ay puno. Mga 20 tao, marahil higit pa. Mga plato na puno ng roast beef na inihanda ko ng 3 oras. Ang scalloped potatoes, ang Caesar salad, mga baso ng alak ay sumasalamin sa liwanag mula sa chandelier na aking inilagay. 13 taon na ang nakalipas noong buhay pa ang aking yumaong asawa, si Elena. Sa simula, walang nakakapansin sa akin. Pumasok ako sa pasukan. Isang babae na nakasuot ng pulang blusa, si Sandra Chen, mula sa kabilang kalye, ay tumingala habang nagsasalita at tumigil sa pag-uusap. Pagkatapos ay napansin ng isa pang bisita. Pagkatapos ay ang isa pa. Ang pag-uusap ay namatay na parang may nag-hit ng mute button. "Benji," sabi ko, pinapanatiling matatag ang aking tinig. "Bakit hindi ninyo ako tinawag para sa hapunan?" Ang aking anak ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang aking upuan. Si Marites sa tabi niya sa upuan ni Elena. Tiningnan niya si Marites pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay mayroong isang bagay na sinubukan kong hindi makita sa loob ng maraming buwan pagkamuhi. Si Marites ay tumawa, tinatakpan ang kanyang bibig ng kamay. Ang brilyante na pulseras na tinulungan kong bilhin ni Benji para sa kanya noong nakaraang Pasko. Itinulak ni Benji ang kanyang upuan. Ang mga paa nito ay kumaskas sa sahig na kahoy na kami ni Elena ay magkasamang nag-ayos noong 1994. "Oh, sorry, Papa," sabi nito. Binibigkas ang bawat salita. "Ganap naming nakalimutan na nandito ka pala. Napakatahimik mo sa mga araw na ito, alam mo. Parang maliit na daga na nagtatago sa itaas." Ilang mga bisita ang hindi komportabling naglipat-lipat ng pwesto. Nakilala ko ang karamihan sa kanila. Mga kaibigan ni Benji mula sa kanyang tinatawag na tech startup, ang mga yoga instructor ni Marites, mga taong kumakain ng aking pagkain at umiinom ng aking alak sa nakalipas na 4 na taon. Naglakad si Benji papalapit sa akin patungo sa kusina. Narinig ko itong nagbubukas ng mga cabinet, naghahalughog. Nang bumalik ito, dala nito ang isang metal na bowl para sa pagkain ng aso, yung ginamit namin para sa aming golden retriever, si Max, bago ito pumanaw, 2 taon na ang nakalipas. Inilagay nito ang bowl sa dining table na may malakas na kalansing sa harap mismo ng isang bakanting upuan sa dulo. Pagkatapos ay bumalik ito sa kusina at bumalik na may dalang lata. Alpo beef chunks in gravy. Naging tahimik ang buong silid. Binuksan ni Benji ang lata gamit ang electric opener. Ang makina ay parang nakakabingi. Ibinalibag nito ang laman sa lumang bowl ni Max. Mga piraso ng karne na kulay brown na may gravy na tumalsik sa puting mantel na binurdahan ni Elena. Kinuha nito ang bowl at inabot sa akin na parang isang waiter na nagpapakilala ng putahe sa isang 5-star restaurant. "Heto na, Papa, birthday dinner mo. Dahil 4 na taon ka nang kumakain ng libre sa amin,
Kumakain ng aming pagkain, nakatira sa aming bahay, inisip ko na nasanay ka na sa pagkain na parang aso ngayon. Ang aming bahay, sabi nito, ang aming bahay. Ang bahay na binili ko noong 1982. Ang bahay na nabayaran ko noong 2003. Ang bahay kung saan ko siya pinalaki mag-isa pagkatapos mamatay ni Elena sa breast cancer noong 12 taong gulang siya. Ang bahay na nasa pangalan ko ang titulo, hindi sa kanya. Si Marites ay tumawa ng malakas at matalas. Oh my God, babe. Perpekto yan. Talagang perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Kunin ninyo ito. Lahat. Inanunsyo nito sa buong mesa. Ito ang tatay ni Marcus. Nakatira siya dito ng libre, kumakain ng aming pagkain, gumagamit ng aming kuryente, at hindi siya kailanman nag-alok na magbayad para sa anumang bagay. Ngayong gabi tinuturuan namin siya ng isang aral tungkol sa pasasalamat. Ilang bisita ang tumingin sa kanilang mga plato. Si Sandra Chen ay nagsimulang tumayo, ngunit hinila siya pabalik ng kanyang asawa. Isang mas batang lalaki sa dulo na hindi ko nakikilala ay nakangiti at nagpo-film din gamit ang kanyang telepono. Kinuha ko ang bowl mula sa kamay ni Benji. Hindi nagmamadali, hindi ito ibinalik. Maingat ko itong kinuha, tulad ng pagtanggap ng anumang alok. Ang metal ay malamig sa aking mga palad. Maaamoy ko ang artipisyal na amoy ng karne. Nakikita ko ang mga piraso ng brown gelatin na nanginginig. Hinawakan ko ito ng 3 segundo. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa sahig malapit sa pasukan ng dining room, sa tabi mismo ng antique side table na ibinigay ng ina ni Elena sa amin bilang regalo sa kasal. Tiningnan ko ang aking anak. Nakangiti ito, naghihintay na sumigaw ako, magtanggol sa sarili ko, humingi ng tawad dahil sa pag-iral, naghihintay ng parehong tugon na ibinigay ko sa loob ng 4 na taon. Ang pasensya, ang pag-unawa, ang walang katapusang pagpaparaya sa kawalan ng respeto na nagpapanggap na biro. Tiningnan ko si Marites, nagre-record pa rin, ang kanyang mukha ay litaw sa kasabikan. May isang bagay sa loob ko na hindi nabasag. Ito ay nagkristal. Ito ay naging malinaw at matigas at malamig na parang isang umaga ng Pebrero sa Baguio. Bumaling ako at naglakad patungo sa hagdan. Ang aking likod ay nanatiling tuwid. Ang aking mga yapak ay sinusukat. Hindi ako tumingin sa likod, hindi nagsalita, hindi ko sila binigyan ng kasiyahan ng isang reaksyon. Sa likuran ko, ang tinig ni Benji ay umalingaw-ngaw sa dining room. Sige na, lahat. Balik na tayo sa masarap na pagkain na ito na binayaran ko. Sino ang gusto ng mas maraming roast beef? Hindi nito binayaran ng anuman. Alam ko dahil binayaran ko ang lahat. Ako ay isang accountant sa loob ng 42 taon. Idinodokumento ko ang lahat. Umakyat ako sa hagdan ng paisa-isa. Bawat hakbang ay parang pagtawid sa isang hangganan. Ang lalaking nanirahan sa bahay na ito sa loob ng 43 taon. Ang lalaking nagpalaki kay Benji nang mag-isa pagkatapos ng pagkamatay ni Elena. Ang lalaking nagbayad para sa lahat at hindi humingi ng anuman. Ang lalaking iyon ay nanatili sa ibaba ng mga hagdan na iyon. Kung sino man ang umabot sa tuktok ay isang bagong tao. Pumasok ako sa aking silid-tulugan at isinara ang pinto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ginamit ko ang simpleng kandado na inilagay ko noong nakaraang tagsibol noong sila ay wala. Click. Ang tunog ay maliit ngunit ganap. Sa ibaba, ang partido ay nagpatuloy. Tawanan, musika, ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Hindi sila nag-aalala. Ginawa nila akong kahihiyan sa harap ng buwentong saksi at sila ay nagdiriwang. Narito ang kasunod na bahagi ng kwento na isinalin sa Filipino. Umupo ako sa aking desk at binuksan ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay nagpapailaw sa aking mga kamay. Matatag, mahinahon, handa. 4 na taon, 150,000 peso. Isang bowl ng pagkain ng aso sa aking ika-17 na kaarawan. Ang mga numero ay malapit nang dumating. Oras na ang lumipas mula nang iwan ko ang bowl ng pagkain ng aso sa sahig ng dining room. Ang bahay ay naging tahimik pagdating ng hating gabi. Mga bisitang paalis, mga pintong sasakyan na nagsasara, mga yapak sa hagdan habang sina Benji at Marites ay bumalik sa kanilang silid-tulugan.
Ngayon ay halos 5 na ng umaga at ako ay nakaupo sa aking desk na may bukas na laptop at 4 na taon ng financial records na nakalatag sa harap ko na parang ebidensya sa isang paglilitis. Hindi ako umiiyak, hindi nagwawala, ako ay nagkakalkula. Ang filing cabinet sa tabi ng aking desk ay naglalaman ng lahat. Bawat bank statement, bawat credit card bill, bawat grocery receipt, bawat utility bill, bawat bayarin sa property tax. Napanatili ko ang lahat sa aking masusing paraan bilang accountant sa parehong paraan na inayos ko ang mga client file sa loob ng 4 na dekada sa Henderson and Associates. Ngayon ay gumagawa ako ng spreadsheet, petsa, gastos, kategorya, halaga, authorized user. Mga bayarin sa mortgage na patuloy kong binabayaran sa isang bahay na pagmamay-ari ko nang lubusan para lang masabi ni Benji sa kanyang mga kaibigan na siya ay nakatira sa isang bahay na walang mortgage. P0. Mula sa kanya, 400,000 mula sa akin sa loob ng 4 na taon para sa property tax, insurance at maintenance. Natapos ko ang pagkalkula ng 6:47 ng umaga. Magandang umaga, BPI. Si Kevin po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Robert Mitchell po ito. Kailangan kong tanggalin ang mga authorized users sa aking credit card account. Siyempre, Mr. Mitchell, maaari ko po bang makuha ang inyong account number? Binigkas ko ito mula sa memorya. Sumagot sa mga security questions, kinumpirma ang aking pagkakakilanlan ng 3 beses. Nakikita ko dito na si Marcus Mitchell ay authorized user mula pa noong 2006 at si Brittany Chen ay idinagdag noong 2021. Nais ninyong tanggalin ang pareho? Oo, agad-agad, pakiusap. Maaari ko na po itong iproseso ngayon. Ang pagbabago ay magiging epektibo sa loob ng 1 oras. Maaari ko po bang itanong kung may partikular na dahilan? Ito ay usaping pampamilya. Kailangan kong matapos ito ngayon. Naiintindihan ko, sir. Ipinoproseso ko na po ito ngayon. Isang tali ang naputol. Sa 7:24, ginawa ko ang pangalawang tawag. Union Bank, ibang card, parehong script. Tinanggal sina Benji at Marites mula sa aking Mastercard. Sa 7:41, ginawa ko ang pangatlong tawag. Parehong si Benji at si Marites ay may mga debit card na nakalink sa aking checking account. Isang bagay na itinatag ko, 2 taon na ang nakalilipas nang sabihin ni Benji na kailangan nila ng access para sa mga emergency sa bahay. Tinanggal ko ang parehong card, pinalitan ang aking PIN at in-update ang aking online banking password sa isang bagay na hindi nila mahuhulaan. Pagkain ng aso 2024 para lang makumpirma. Ang representative ay nagsabi, tinanggal ninyo ang parehong authorized users at binabago ang lahat ng access codes. Tama, at gusto kong magkaroon ng fraud alerts, text at email para sa anumang pagtatangka ng access. Isiset ko na po ito ngayon, Mr. Mitchell. Sa automaker ng umaga, naputol ko na ang lahat ng koneksyon sa pananalapi. Nakatira pa rin sila sa bahay ko, ngunit hindi na nila magagastos ang pera ko. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking closet. Mula sa pinakamataas na shelf, kinuha ko ang isang navy blue na suitcase na hindi ko na ginamit simula noong nagpunta kami ni Elena sa Manila para sa aming ika-40 anibersaryo. Nag-empake ako ng may sistema. 1 linggo ng damit, toiletries, ang aking laptop at charger, isang folder na naglalaman ng aking property deed, will, insurance papers, at ang spreadsheet na kagagawa ko lang. Gumalaw ako ng tahimik. Ang aking silid tulugan ay nasa itaas ng garahe. Pinakamalayo sa master bedroom kung saan sila natutulog mula sa alak kagabi at ang aking roast beef. Sa 8:30, bumaba ako sa hagdan sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 12 oras. Ang dining room ay nalinis na. Nagawa man lang nila iyon. Ang kusina ay may mga maruming pinggan pa na nakasalansan sa lababo, ngunit ang mesa ay malinis na. Ang bowl ni Max ay nawala na, marahil ay naitapon na parang ang alaala ng aming aso ay walang kahulugan. Nakahanap ako ng isang piraso ng papel at nagsulat sa aking maayos na accounting handwriting. Umalis para bisitahin ang mga lumang kaibigan mula sa opisina. Babalik sa loob ng ilang araw. Hindi ko tinukoy kung sinong mga kaibigan. Wala akong masyadong malalapit na kaibigan na natira sa Manila.
Karamihan ay nagretiro at lumipat o pumanaw na tulad ni Elena, ngunit hindi alam ni Benji iyon. Hayaan siyang magtaka. Inilagay ko ang nota sa counter, naghintay na may tasa ng kape at kinuha ang aking maleta. Ang bahay ay tahimik habang ako ay naglalakad patungo sa pintuan sa harap. Walang lumalagitik na tabla sa itaas, walang tinig, walang senyalis na mapapansin nila ang aking pagalis hanggang sa subukan nilang bilhin ang kanilang Tim Hortons sa umaga gamit ang aking credit card. Lumabas ako sa malamig na umaga ng Nobyembre. Ang hamog ay natatakpan ng damuhan. Ang araw ay nagsisimula pa lang sumikat sa mga bundok sa kanluran. Pinipintahan ng langit ng orange at pink. Ang aking Honda Accord ay nakalagay sa driveway kung saan ko ito ipinarada kahapon ng umaga noong ako ay isang lalaki pa na nagpapahinutulot na tawagin akong freeloader sa sarili kong tahanan. Inilagay ko ang maleta sa trunk, sumakay sa likod ng manibela at dahan-dahang umatras. Walang nanonood mula sa mga bintana. Nagmaneho ako pakanluran sa Highway 1 papalayo sa Manila patungo sa Chain Motel malapit sa airport. 15 kilometro ang layo, nakita ko ang kailangan ko. Ang Gateway, isang 2 palapag na budget motel na may kumikislap na vacancy sign at kalahating puno na parking lot. Ang clerk ay isang batang babae na nagbabasa ng isang bagay sa kanyang telepono sa likod ng plexiglass. Tumingala ito nang ako ay lumapit. Ilang gabi po? 7. Magbabayad ako ng cash. Inabot nito ang isang registration form sa slot. Kailangan ko ng credit card para sa mga incidental. Walang card, sabi ko, naglalagay ng 600 na papel sa counter. Cash lang, ito ang dagdag na 100 para sa deposit. Tiningnan ako nito sandali, pagkatapos ay nagkibit balikat at kinuha ang pera. Room 203, second floor, end of the hall, check-out ng 11 Ian Wyanon. Ang silid ay eksaktong inaasahan ko. Mga pader na beige, floral bedspread, telebisyon na nakakabit sa dresser, painting ng Lake Louise na marahil ay naroon na mula pa noong 1995. Inilagay ko ang aking maleta sa luggage rack at umupo sa kama. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik sa aking bulsa. Ngayon, 9:45 ng umaga, marahil ay nagising na sila. Marahil ay nahanap na nila ang nota. Marahil ay sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga credit card para sa brunch at natuklasan na hindi na sila gumagana. Binuksan ko ang aking laptop at kumonekta sa wifi ng motel. Pagkatapos, nagsimula akong maghanap ng mga abogado sa Manila na nagdadalubhasa sa property law at family disputes. Nakahanap ako ng isa. Patricia Walsh, 48 taong gulang, ayon sa kanyang bio, nagdadalubhasa sa elder financial abuse at property rights. Ang kanyang website ay nagpakita na siya ay nagtatrabaho tuwing Sabado ayon sa appointment. Nagpadala ako ng email. Kailangan ng konsultasyon tungkol sa pagtanggal ng mga miyembro ng pamilya sa aking ari-arian. Available ngayon kung posible. Handa akong magbayad ng premium para sa serbisyo tuwing weekend. Mommy 4. Ang tugon ay dumating sa loob ng 20 minuto. Available ng 2:09 p.m. ngayon. Ang aking opisina, fee structure attached. Sa labas ng aking bintana, lumilipad ang mga eroplano mula sa Naya. Sa loob ng anonymous room na ito, sinimulan ko ang proseso ng pagkuha pabalik ng sa akin. Hindi galit, hindi nasasaktan, tapos na lang. Nagsimulang umugong ang aking telepono. Bandang 11:00 a.m. Nasa motel ako, sinusuri ang mga batas sa property law sa website ng Law Society of the Philippines. Ang screen ay nagpapakita ng numero ni Benji. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa voicemail. Pagkatapos ang cellphone ni Marites. Pagkatapos ang landline ng bahay na pinanatili ko dahil nagustuhan ni Elena ito. Pagkatapos ay si Benji muli. Inilagay ko ang telepono na nakaharap pababa sa nightstand at bumalik sa aking pananaliksik sa batas ng pag-upa sa Pilipinas. Alam ko eksakto kung ano ang nangyayari 15 kilometers ang layo. Sa ngayon, si Benji ay marahil nasa isang tindahan sa isang lugar. Malamang sa SM Department Store. Dahil sa kanyang ugali ng pagbili ng electronics na hindi niya kailangan. Pipiliin niya ang pinakabagong gaming headset o VR system. Iskan ng cashier ito.
Si Benji ay iswipe ang aking credit card nang may kaswal na karapatan na kanyang pinagkadalubhasaan sa loob ng 4 na taon. Ang makina ay ibip, tinanggihan. Susubukan niyang muli ng mas mahirap. Na para bang ang determinasyon ay maaaring lampasan ang mga protokol ng pagbabangko. Parehong resulta. Ang mga tao sa likod niya sa pila ay maglilipat ng kanilang bigat. Ang cashier ay magmumungkahi ng ibang card. Kukunin ni Benji ang pangalawa, ang Mastercard. Parehong resulta. Ang pagkaunawa ay tatama sa kanya ng dahan-dahan, pagkatapos ay bigla. Si Marites ay magkakaroon ng sariling bersyon marahil sa Lululemon, ang kanyang cart ay puno ng 140 na leggings at 80 na sports bra. Parehong eksena, card reader na tumatanggi, mukha na namumula, ang awkward na mungkahi mula sa cashier na subukang muli. Tatawag sila sa isa't isa muna, pagkatapos sa bangko, pagkatapos sa akin. Muling umugong ang telepono ko, isa pang tawag, isa pang abiso sa voicemail. Bandang 1:30, sinuri ko ang mga voicemail. 4 mula kay Benji, 2 mula kay Marites. Si Benji muna. Papa, hey, tawagan mo ako ulit. May mali sa mga card. Ang kanyang pangalawa. 1 oras mamaya. Papa, hindi ito nakakatawa. Hindi gumagana ang mga card. Ano ang nangyayari? Ang kanyang pangatlo. Maagang hapon. Nasaan ka? Ang nota mo ay nagsabi ng ilang araw. Ngunit kailangan mo akong tawagan ngayon. May mga bayarin tayong kailangang bayaran. Ang kanyang pang-4 na tono ay nagbago. Tingnan mo, hindi ko alam kung ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ngunit hindi mo kami maaaring basta-basta putulin ng ganito. May kasunduan tayo. Kasunduan. Hindi kailanman nagkaroon ng kasunduan. Ako ay naging isang hangal, iniisip na ang pagiging mapagbigay ay magbubunga ng respeto. Walang iniwan na salita si Marites, bumabalang ito pagkatapos ng beep sa parehong pagkakataon. Naririnig ko ang boses ni Benji sa background sa pangalawang pagtatangka. Puno ng galit, binura ko lahat. Ang opisina ni Patricia Walsh ay nasa downtown, 8th floor, ng isang gusali malapit sa Pasig River. Dumating ako 50 na minuto bawat maaga, naglagay ng pera sa parking meter na may quarters at sumakay sa elevator. Ang waiting area ay may modernong kasangkapan at abstract art. Isang receptionist na mukhang nasa edad na ng kolehiyo ang nakaupo sa likod ng isang kurba na mesa. Mr. Mitchell, tumango ako. Si Miss Walsh ay makikipagkita sa inyo agad. 3 minuto pagkatapos, bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang babae. Matangkad, may puting guhit sa buhok, nakapusod ang maitim na buhok, nakasuot ng pantalon at blazer. Professional at matatag. Mr. Mitchell, Patricia Walsh, halika na. Ang kanyang opisina ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko, na may mga bintana na nakatanaw sa ilog at isang mesa na nakaayos na may katumpakan na aking nagugustuhan. Nagturo siya sa isang upuan sa tapat niya at umupo. Kumuha ng legal pad sa posisyon. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon. Magsimula ka kung saan man ito makatuwiran. Naghanda ako para dito. Mga katotohanan, hindi emosyon. Timeline, hindi mga sama ng loob. Ang aking anak at ang kanyang kasintahan ay nakatira sa aking bahay sa loob ng 4 na taon. Walang nakasulat na lease, walang bayad sa upa, walang formal na kasunduan ng anumang uri. Noong isang araw ang aking ika-70 kaarawan, nagkaroon ng insidente na nagpakita ng malinaw na ang arrangement ay kailangang matapos agad. Ngayong umaga, tinanggal ko sila bilang authorized users sa aking credit cards at bank accounts. Ngayon, kailangan ko silang umalis sa bahay ng legal. Nagsulat si Walsh sa mabilis na sulat na kailangan. Nakatanggap sila ng sulat sa address na ito? Oo. Ginagamit nila ito bilang kanilang permanenteng tirahan. Nakatira ka ba doon? Oo. Umalis ako ngayong umaga. Nakatira ako sa motel habang nalulutas ito. Tumingala siya. Kaya iniwan mo ang ari-arian? Umalis ako pansamantala upang maiwasan ang komprontasyon habang nagtatatag ng mga legal na hangganan. Magandang sagot. Gumawa siya ng isa pang tala. Mayroon bang anumang nakasulat na komunikasyon sa pagitan mo tungkol sa pag-alis nila?
Hindi pa nila alam na gusto ko silang umalis ng permanente. Iniisip nila na bibisita ako sa mga kaibigan ng ilang araw. Sumandal si Walsh. Sige na, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang sitwasyon mo ay isang kaso ng tenancy. Walang lease, walang upa, walang proteksyon ng tenant sa ilalim ng RTA. May karapatan kang bawiin ang kanilang lisensya na manirahan anumang oras na naisin mo. Ngunit itinuro niya ang isang daliri. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Ano ang ibig sabihin ng maayos? Nakababatang notice na naihatid sa paraan na maaari nating patunayan na natanggap nila ito. Para sa mga tenancy, 14 araw ang karaniwan, higit pa sa legal na kinakailangan, ngunit nagpapakita ito ng magandang hangarin kung ito ay mapunta sa korte. Mapupunta ba ito sa korte? Nagkibit-balikat siya. Karamihan sa mga tao ay aalis kapag nakatanggap sila ng opisyal na papeles. Ngunit naghahanda kami para sa pinakamasamang kaso na kung saan ay mga paglilitis sa trespass kung sila ay tumanggi. Maaari itong tumagal ng karagdagang 4 hanggang 6 na linggo. Paano ko ihahatid ang notice? I-draft ko ito. Ipapadala natin ito sa pamamagitan ng registered mail. At mag-aayos din ako ng isang process server na maghahatid ng kopya. Sa ganoong paraan, hindi nila masasabing hindi nila natanggap. Kinuha ko ang folder. Nagdala ko ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad, isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa. Ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso.
Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ito ay gagana, sabi ko. Ang aking bayad ay 30,000. Kasama dito ang pag-draft, registered mail, process server, at isang follow-up consultation kung kinakailangan. Kung kailangan nating mag-file ng aktwal na trespass proceedings, ito ay karagdagang bayad. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng $700,000 sa loob ng 4 na taon, kasama ang $6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni, pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa. Ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer.
Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises, ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ito ay gagana, sabi ko. Ang aking bayad ay 30,000. Kasama dito ang pag-draft, registered mail, process server, at isang follow-up consultation kung kinakailangan. Kung kailangan nating mag-file ng aktwal na trespass proceedings, ito ay karagdagang bayad. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat, mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantiya ng pagkukumpuni, pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad, isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Meron ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises, ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ito ay gagana, sabi ko. Ang aking bayad ay 30,000. Kasama dito ang pag-draft, registered mail, process server, at isang follow-up consultation kung kinakailangan. Kung kailangan nating mag-file ng aktwal na trespass proceedings, ito ay karagdagang bayad. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga, ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi.
Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na, Mr. Mitchell. Hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Yaoi, ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ito ay gagana, sabi ko. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 700,000 sa loob ng para na taon kasama ang 6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga, ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad, isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng $700,000 sa loob ng 4 na taon, kasama ang $6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites.
Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging isyu ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises, ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder, nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng $700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang $6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging isyu ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder,
Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang 6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises, ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Ito ay gagana, sabi ko. Ang aking bayad ay 30,000. Kasama dito ang pag-draft, registered mail, process server, at isang follow-up consultation kung kinakailangan. Kung kailangan nating mag-file ng aktwal na trespass proceedings, ito ay karagdagang bayad. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni, pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag.
Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder, nagdala ko ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang 6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon. Mga litrato pagkatapos nilang umalis. Mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa. Ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ko ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang 6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na.
Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline. 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng 700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang 6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon. Mga litrato pagkatapos nilang umalis. Mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi, kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises, ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng $700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang $6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon. Mga litrato pagkatapos nilang umalis. Mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko, mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon.
Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa. Ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Nagbigay ako ng $700,000 sa loob ng 4 na taon kasama ang $6,500,000 na hindi autorisadong singil na ginawa ko at ni Marites. Sumilip si Walsh sa mga papeles ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantya ng pagkukumpuni. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Isang tanong, sabi ko. Mayroon ba silang anumang legal na batayan para labanan ito? Hindi talaga. Hindi ka isang landlord. Pinapayagan mo ang isang tao na manirahan sa iyong ari-arian dahil sa kabutihang loob. Maaari mong bawiin ang pahintong iyon. Ang tanging issue ay kung inaangkin nila ang ilang uri ng ipinahiwatig na kasunduan tulad ng kanilang ginagawa sa bahay bilang kapalit ng upa. Ginagawa ba nila? Hindi. Kaya't malinaw ka na. Mr. Mitchell, hindi ibig sabihin nito na madali ito sa emosyonal, ngunit legal ito ay matatag. Inilimbag niya ang dokumento at ibinigay ito sa akin. Maingat ko itong binasa, ang aking mata ng accountant ay nakahuli sa bawat detalye. Notice to vacate premises. Ang kanilang mga pangalan ay formal na nakalista. Marcus James Mitchell, Brittany Ann Chen. Ang address, ang aking address, ang deadline, 14 araw mula sa petsa ng paghahatid. Kinuha ko ang folder. Nagdala ako ng mga bank statement, credit card records, ang spreadsheet. Mayroon akong dokumentasyon ng suportang pinansyal. Sumilip si Walsh sa mga papeles, ngunit hindi ito kinuha. Hindi ito mahalaga para sa mismong pagbawi. Ang bahay ay sa iyo. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit panatilihin ang mga record na iyon. Kung may masira sila sa kanilang paglabas, maaaring kailanganin mo ng patunay ng kanilang sitwasyong pinansyal para sa mga layunin ng pagbawi. Sisirain nila ang mga bagay. Kung gayon, idokumento ang lahat. Mga litrato ngayon, mga litrato pagkatapos nilang umalis, mga pagtatantiya ng pagkukumpuni, pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang mga may-ari ng ari-arian na humabol ng danyos. Bumaling siya sa kanyang computer. Hayaan mong i-draft ko ito habang nandito ka. Susuriin natin ito ng magkasama. Habang siya ay nagtatype, pinanood ko ang ilog sa ibaba sa pamamagitan ng kanyang bintana. Mga magkasintahan na naglalakad. Isang tao na naghahagis ng bola para sa isang aso. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ako ay nakaupo sa opisina ng abogado na naghahanda na paalisin ang aking sariling anak. Sa loob ng bahay na ito na tahimik na maliban sa paghiging ng furnace, nilinis ko ang lahat. Naglakad ako sa bawat silid. Sala na malinis, silid kainan, ang mesa ni Elena na muling nakikita. Kusina na organisado. Sa itaas, ang kanilang silid tulugan ay walang laman. Bukas ang pinto. Nabawi ko na ang aking tahanan.
Sa gabing iyon, umupo ako sa aking front porch sa kabila ng lamig. Ang tasa ng tsaa ay lumalamig sa aking mga kamay. Lumitaw si Margaret sa sidewalk, dala ang kanyang maliit na terrier. Lumiko siya papunta sa aking driveway. "Robert, nakita ko silang umalis kanina. Ayos ka lang ba?" "Mas maayos ako kaysa sa loob ng 4 na taon." "Margaret," ngumiti siya, dinapuan ang aking balikat. "Si Elena ay magiging sobrang proud sa iyo." Pagkatapos niyang umalis, umupo ako hanggang sa lumitaw ang mga bituin. Kinabukasan, tinawagan ko si Patricia Walsh na may huling katanungan. "Patricia, tungkol sa criminal fraud, pipindutin ko ba ang kaso o tatanggapin ko ang restitution?" "Iyan ang desisyon mo, Robert, ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinasabi ko sa lahat ng aking mga kliyente. Ang mga kasong kriminal ay nangangahulugang pagkakakulong kung mahatulan. Ang restitution ay nangangahulugang maaari ka pang makatanggap ng kaunting pera. Hindi lahat, ngunit bahagi. Ang bilangguan ay hindi nagbabayad sa iyo." Nag-isip ako tungkol doon sa loob ng 3 araw. Noong Martes, nagpadala ako kay Benji ng email sa pamamagitan ng opisina ni Patricia Walsh. "Mayroon kang 3 pagpipilian. Option 1, pipindutin ko ang kasong kriminal para sa identity theft at fraud. Manganganib ka ng hanggang 8 taong pagkakakulong sa ilalim ng Criminal Code Section 403. Option 2, 6 araw pagkatapos, tinawagan ako ni Patricia Walsh. "Robert, pumayag sila sa option 2, 35,000 bawat buwan. Gagawin nating formal ang payment plan sa pagtatapos ng linggo. Kaya nilang magbayad ng 35,000 bawat buwan. Si Benji ay nakakuha ng trabaho sa isang call center. Si Marites ay nagtatrabaho sa retail. Sa pagitan nila, kumikita sila ng humigit kumulang 210,000 buwan-buwan. Ang 35,000 ay posible kung sila ay mabuhay ng mura." Ginawa ko ang math. 35,000 bawat buwan sa loob ng 13 taon. Babayaran nila ako hanggang sa mag-48 taong gulang si Benji. 13 taon ng mga kahihinatnan para sa hotto na taon ng pang-aabuso. "I-finalize mo na," sabi ko. Sa gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat. Hindi isang spreadsheet sa pagkakataong ito, isang dokumento. Mga natutunang aral. Pagprotekta sa iyong sarili mula sa financial abuse ng pamilya. Sumulat ako ng 3 oras. Lahat ng aking natutunan, lahat ng nais kong nagawa kong naiiba. Praktikal na payo para sa iba pang mga senior na maaaring nasa aking sitwasyon. Ang mga pangunahing punto, huwag kailanman bigyan ng mga anak na nasa hustong gulang ng access sa iyong mga bank account para sa mga emergency. Huwag kailanman idagdag ang sinuman bilang authorized user sa mga credit card ng walang spending limits. Laging idokumento ang lahat sa real time. Magtakda ng mga hangganan agad kapag nagsimula ang kawalan ng paggalang. Tandaan, ang kabaitan ay hindi kahinaan, ngunit ang pagpapahintulot sa pang-aabuso ay pagtataksil sa iyong sarili. Gumawa ng irrevocable trust kung mayroon kang malaking assets. Tanggalin ang mga miyembro ng pamilya mula sa financial power of attorney kung sila ay napatunayang hindi mapagkakatiwalaan. Ang legal na aksyon ay hindi paghihiganti, ito ay proteksyon. Hindi ka responsable para sa tagumpay ng iyong mga anak na nasa hustong gulang. Sila ay responsable. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng mga toxic na pamilya sa paligid. Ipinrint ko ito, gumawa ng bimkwenta kopya at ibinaba ang mga ito sa Calgary Senior Center kinabukasan. Sa Biyernes, nakatanggap ako ng 4 na tawag mula sa iba pang mga senior na nagbasa nito. Lahat sila ay humaharap sa mga katulad na sitwasyon. Lahat sila ay iniisip na sila ay nag-iisa. Hindi sila nag-iisa. Ako ay hindi rin nag-iisa. Linggo pagkatapos, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng 4 na taon. Nagimbita ako ng mga tao. Si Jim Richardson at ang kanyang asawa, si Margaret at ang kanyang partner, si Patricia Walsh, si Sandra Chen, mula sa dulo ng kalye. Umupo kami sa dining room ko sa mesa ni Elena. Kumakain ng pagkaing niluto ko nang walang sama ng loob. Umiinom ng alak na binili ko ng hindi tinitingnan ng presyo.
Nag-uusap tungkol sa buhay ng hindi naglalakad sa manipis na yelo. Nagtaas si Jim ng kanyang baso para kay Robert para sa pagtayo at pagkilala sa kanyang halaga. Nagtama ang aming mga baso. Sa gabing iyon, nag-iisa sa aking bahay, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi tagumpay, hindi pagdiriwang, hindi paghihiganti, kundi simpleng, tapat, nararapat na kapayapaan. Ang unang bayad ay dumating noong Disyembre 15. 35,000 e-transfer mula kay Benji patungo sa aking account. Hindi ko ito ginastos. Inilagay ko ito sa isang hiwalay na savings account. Bawat buwan, dadating ang isa pang 35,000 at bawat buwan ay ilalagay ko ito. Siguro balang araw, gagamitin ko ito para sa isang bagay na makabuluhan. Isang scholarship sa pangalan ni Elena. Isang donasyon sa pananaliksik sa kanser. Isang bagay na magpapabalik sa kanilang pagnakaw sa isang bagay na mabuti. O marahil ay hahayaan ko na lamang ito doon bilang patunay na ang mga kilos ay may mga kahihinatnan at ang mga utang ay dapat bayaran. Alinman sa dalawa, ang pera ay hindi ang punto. Ang punto ay nagawa kong tumayo. Nagtakda ako ng mga hangganan. Pinili ko ang dignidad kaysa sa pagpapatawad. Pinili ko ang aking sarili. At habang ako ay nakaupo sa aking sala ngayong gabi, ang larawan ni Elena sa mantel ay nakangiti sa akin. Alam ko na nagawa ko ang pagpili na gusto niya para sa akin sa mahabang panahon. Ang pagpili na maging karapat-dapat sa paggalang. Ang pagpili na hilingin ito kapag hindi ito ibinibigay. Ang pagpili na umalis kapag ito ay tinanggihan. Ang pangalan ko ay Robert Mitchell. Ako ay 70 taong gulang. Nakatira ako sa Manila, Philippines, at binawi ko lang ang aking buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa pangalan ng channel mo, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naranasan nyo na bang magtakda ng mga hangganan sa pamilya? Paano nyo ito hinawakan? Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang tao na nahihirapan ngayon. I-click ang video sa kaliwa para marinig ang isa pang totoong kwento ng katarungan na naipatupad. Salamat sa pakikinig.